Hello guys! Welcome back sa ating channel. For today's video po ay ibabahagi ko kung paano magluto ng kamote Q na hindi masisira kapag tinutog na ito ng stick. Kung magkano ang pwede nyong kitain at konting tips. Tara, umpisa na natin! Ito po ay 1.5 kilo ng kamoting baging. Ang una nating gagawin ay babalatan muna natin ng ating mga kamote. Kung gusto niyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Nasa dulo po ng video ang ating costing. Marami pong klase ng kamoteng baging. Ang madalas po na ginagamit ko na pang kamote Q ay kulay dilaw. Meron kasi yung kulay violet at puti. Mas maganda kasi ang dilaw kasi mas matigas siya at mas malinamnam po ito. Per kilo po nito sa market ay 70 pesos. Pero since suki po tayo, 65 pesos po lang po ito nakukuha. At after na nating mabalatan lahat, hihiwain naman natin ito ng tulad nito. Ito na po ang ating slice na kamote. Katatanggal lang po ng ating turon at isusunod natin ang kamote Q. Yan, ilalagay na po natin itong mga kamote. Kailangan po kung magluluto po tayo nito, mainit na mainit po yung ating mantika. This time po na hindi pa luto yung ating kamote, one at a time lang po yung paghahalo nito. Kapag halo po kasi ng halo, madudurog yung ating kamote or mabibiyak po. Nilagay na po natin lahat ng hiniwa nating kamote. Ifa-fried lang muna natin ito ng mga 10 minutes.
At after 10 minutes po, maglalagay na tayo ng 1/4 cup of light brown sugar. Ganun din po yung paghahalo nito, one at a time lang, para matunaw agad yung ating sugar. After 3 minutes po na naglagay tayo ng sugar kanina, so mag-a-add na naman tayo ng another 1/4 cup ng light brown sugar. At this time po, palagyan na natin tong hahaluin. Yung sa cooking po ng ating kamote Q, depende po kasi ito sa dami nito. Tips lang po, sa pagluluto po ng kamote Q, kailangan po na malakas ang inyong apoy. Kasi po, pwede siyang lumambot ito or hindi mo na siya matutuhog. Nung pagkalagay ko po ng last na sugar, total of 1/2 cup na po yung nailagay natin. 7 minutes ko na lang niluto yung kamote Q. Total of 20 minutes kong niluto ito. Pwede na po nating iahon ng ating kamote Q. Ang bentahan ko po nito per stick ay 20 pesos. Ito na po ang naluto nating kamote Q at tutuhugin naman natin ito. Ang gamit ko pong stick ay pang banana Q. Pero ito yung medyo manipis lang para yun din, hindi din bumiyak yung ating kamote Q. Sa pagtutuhog naman po, ang una kong tinutuhog yung large, sunod naman medium size, tapos yung pinakahuli yung small size naman po. Ayan po. Sama tayo sa vlog ni Ate. Yes, thank you. Subscribe ka ha. Ito pong ako. Thank you po. Ready na ang ating kamote Q. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless. Ilalagay na po natin sa ating istante. Ito na po ang ating mga nalutong merienda. At para po sa ating costing, ang ating puhunan ay 126 pesos. At ang benta natin ay 200 pesos. Ang pwede nating kitain ay 74 pesos. Ito po ay sa 1.5 kilo lang na kamote. Mas malaki yung kikitain mo kapag marami kang nabenta ang kamote Q. Thank you for watching! Masarap na merienda ba ang hanap nyo? Maliit na puhunan, madaling gawin na pang negosyo. Tara, umpisahan na natin! Ito po ay 1 kilo ng kamote. Nabili ko po ito ng 60 pesos.
Pero ang bentahan po nito ay 65 pesos. So may discount po tayo na 5 pesos. So babalatan na po natin ito. Tips lang po, wag po tayong mahihiyang manghingi ng discount. Ang mahalaga po is makatipid tayo. Tulad niyan, sobrang mahal po ng bilihin. Kung gusto niyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Nasa dulo po ng video ang ating costing. Ito po, nabalatan na natin ang ating kamote. Hihiwain naman natin ito. Churu, 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 churu. Ano yun? Ayan po, hinihiwa naman natin ito ng pa-strips or yung katulad po ng fries. Ito na po, nahiwa na natin lahat ang ating kamote. Sasa lang natin ito sa medium heat. Ito po ay 2 liters ng mantika. Ayan, nagbabubbles na. So, mainit na to. Ilalagay na po natin ang ating mga kamote na hiniwa. I-spread lang natin ito at siguraduhin natin na halublob yung ating kamote sa mantika. Hahaluin lang natin ito one at a time. Hindi nyo po kailangan haluin ng haluin para hindi siya lumambot. Yan. Ayan. Ano na siya yung crunchy? Crunchy ba ta? Tama ba? Pwede na natin itong iangat. Ayan po, sinasandok na natin yung ating kamote. Tapos na-realize ko na meron pala akong mas madaling way para masandok ko to, no? So yan, kinuha ko yung aking strainer na sandok. Maglalagay po tayo ng 3/4 cup ng ating light brown sugar. Bali po yung cup natin, 1/4 cup yan. So, 3 po yung nilagay natin. Tapos, aantayin po natin tong umangat yung ating asukal. So, yan po, umangat na yung ating asukal. Ilalagay na natin yung ating kamote fries. This time po, tuloy-tuloy na yung ating paghalo. Yan, nahaluin lang natin ito para lumikit yung ating asukal sa kamote. Kung gusto niyo po ng ganitong mga video, please like and follow our FB page. Maraming salamat!
Mag-a-add pa po tayo ng 1/4 cup ng light brown sugar para po magkaroon ng buo-buo na asukal ang ating kamote fritters. So yan po, luto na ang ating kamote fritters. Gumamit po tayo ng dahon ng saging. Tapos yan po, pinat ko lang yan para maisapin natin sa ating styro na plate. At para pantay po ang servings ng ating kamote fritters, gumamit po tayo ng timbangan. Ang timbang po nito ay 76 grams. Gagawin lang natin ito hanggang sa maubos na ang ating kamote fritters. Nakagawa po tayo ng 9 servings ng kamote fritters. At para po sa ating costing, nag-costing po tayo based sa ating napamili. Ang ating puhunan ay 99.70. 9 servings naman po ang ating nagawa. Ang bentahan ko po nito ay 20 pesos at ang total sales natin nung naubos na siya 180 pesos. At ang ating kita ay 80.30. Ito po kapag marami naman po tayong nagawa, syempre mas malaki po yung ating kikitain. At kung gusto nyo pong matuto kung paano magluto ng kamote Q, nasa next video po. Maraming salamat!